God's design for marriage, nasa Biblia po yan, all the way to Genesis, is to live and cleave. Live the parents, cleave to the spouse. Sabi po sa Genesis 2:24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Sabi po sa Biblia, this is the reason why a man will leave his mother and father and be united with his wife, and the two will become one flesh. Ibig sabihin, natural po at kalooban ng Diyos na kapag nag-asawa na yung lalaki, unahin niya, dahil nagsisimula siya ng pamilya, yung kanyang misis. Hindi ibig sabihin ito, iwanan ninyo ng yung walang respeto yung biyanan o yung magulang, kundi ito lang po yung may bago kang prioridad, okay, bilang lalaki o bilang misis, na kayo ngayon nag-iisa na. Ang pagkikipaghiwalay po sa magulang o biyanan ay hindi rebelyon, kundi pagpapatuloy ng plano ng Diyos para sa binubuo niyong pamilya. Pangalawa, honoring does not always mean staying. Mahalaga po yung paggalang, pag-aalaga sa magulang, ng asawa mo o nung magulang mo, pero minsan pinakamagandang paraan ng paggalang ay ang pagbibigay ng espasyo na makapag-grow kayong dalawa. Kasi lagi ko ito sinasabi sa mga ikakasal ko, he who pays the bill calls the shots. Ibig sabihin, kung ikay nakikipisan sa iyong magulang, sila nagbabayad ng mga Meralco and all, kanila yung titulo ng lupa, o sila yung major na nagbabayad, parang katulad ni Ate Jessa, wala kang say. Ni ulam nga, hindi ka makapagluto ng sarili mong diskarte. Now, that's not to say pababayaan. Ibang case po, pag alagain na yung magulang, super seniors na, pag ikaw ang kumupkop, another story yon. Okay? Ikaw yung, sa'yo tumira yung magulang mo o biyanan mo, ibang kwento yon. Kasi ikaw ngayon yung nasa bahay mo. Maaari mo iparamdam sa biyanan mo na hindi mo siya tinatakbuhan, kundi nais mo lamang mag-umpisa ng sariling pundasyon. Kasi there can never be two kings in one palace. Pagka yung biyanan mong lalaki, in charge, yung mister mo, hindi rin makaporma kasi nandun yung tatay niya. Paano tatayo sa pundasyon? Pangalawa pa, yung lolo't lola, naku po, ang trabaho niya mag-spoil sa apo. Kaya kung gusto mo ring i-disiplina yung magiging anak mo, Jessa, dahil buntis ka, magiging conflict yan. Nakikinikita ko na sa tagal ko nagpapastor. Ang mga lolo't lola, naku po, ang goal niyan, mahalin sila ng apo nila. Kaya medyo ini-spoil. Pero tandaan mo, ang role mo bilang magulang, hindi primarily mahalin ka na anak mo. Ang command sa mga anak, honor your mother and father. Pagka kasi gusto mo lang mahalin ka ng anak mo at all cost, spoiled ang labas ng mga bata na yan. And lastly, as I end, speak the truth in love. Sa tamang panahon na tono, kausapin mo yung mister mo. Hindi para sumbatan, kundi para ipahayag yung pangailangan at kapayapaan ng puso't damdamin mo bilang isang may bahay. I-open mo sa mister mo yung sitwasyon, sabihin mo, naiintindihan mo yung praktikalidad na nandito tayo, pero pakita mo rin sa kanya na, honey, ito yung sinasabi ng Diyos sa Biblia. Kailangan tayong pumisa, kailangan tayong umiwalay upang magampanan mo rin yung role mo bilang ama, bilang asawa, at bilang, spiritual head na tong pamilya na to. So, lahat naman nadadaan sa usapan, Jessa. Mag-usap kayo mag-asawa, may tamang mood, i-frame yung usapan na ito yung dream ko, honey. Panatili mo yung good relationship mo sa iyong biyanan dahil hindi mo pinuputol ang relasyon dahil magulang pa rin natin yan. Again, sana maunawaan din ng biyanan mo na nagsisimula kayo at bigyan kayo ng espasyo para makapagsimula kayo ng sarili nyong pamilya. Genesis 2:24, ito ang dahilan. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Tayo manalangin. Panginoon, sinasalamin nga ni Jessa ang maraming dream, Lord God, ng mga wives. Maaaring lalaki rin minsan pag nakapisan sa biyanan. Lord, hindi mo dinisenyo na dalawang pamilya, Lord, sa isang bubong kasi nga, you are training, Lord, the husband and the future fathers pag naging ama na itong asawa ni Jessa. Tinetrain mo siya to stand on his own, to make decision on his own. Kaya Panginoon, yung mga mama's boy, hirap talaga magtaguyod ng pamilya. Ang mga lalaki na nasanay na talaga na ang mga magulang nagde-decide anong damit isusuot, 40 anyos na. Kaya Lord, tulungan mo ang mga kalalakihan tumayo sa sarili ng paa, itaguyod ang pamilyang sinimulan nila at nawa ang mga magulang din ay tumulong in such a way na suporta lamang at hindi kasama sa lahat ng desisyon. Tulungan mo si Jessa sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.